victim of serious envy of his brothers. Biktima siya ng matinding inggit ng kanyang mga kapatid. Kung bakit napag-isipan siyang ihiwalay sa kanyang tatay na paborito siya. Hindi niya naman kasalanan siya maging paborito ng tatay niya. Kasalanan niya ba yun? Pinili niya ba maging paborito siya ni Jacob? Hello, people of God? No! So, hindi niya kasalanan na siya maging paborito, pero ano naging epekto nito sa kanya, mga kapatid? Kinainggitan siya. So, he was a victim of injustice. He was a victim of his serious envy of his brothers. Matinding inggit ang mga kapatid niya. Bakit? Halos papatay siya. Halos patayin siya. Tama po ba? He was a victim of misunderstanding of his family. Kahit ang tatay niya at ang nanay niya hindi naintindihan ang destination ng Diyos sa buhay ni Joseph. Nung sinabi niya ang kanyang panaginip na ang mga bituin, ang buwan, ang araw ay luluhod sa kanya. It pertains, mga kapatid, ito'y tumutukoy sa kanyang mga magulang na siya magiging tanyag at sila ay kikilala kay Joseph bilang leader. He was misunderstood ng kanyang tatay na parang siya nagyayabang sa kanyang mga magulang. Pati ba kami anak, luluhod sa iyo? Wala siya magagawa. Kasalanan niya ba? Ipakita sa kanya ng Diyos ang kanyang future destiny? Through a dream? Kasalanan niya ba yun? But he was a victim of misunderstanding sa kanyang family. Number 3, he was planned to be murdered by his own flesh and blood. Pinagplanuhan siyang patayin ng sarili niyang laman at dugo ng kanyang mga kapatid. Hello? Dahil ba meron siyang magandang panaginip na galing sa Diyos? Now listen, in these last days, ang mga panaginip ay isa sa way of language ng Holy Spirit to communicate God's messages sa buhay natin. Amen? Amen? Provided na ang panaginip natin ay hindi bunga ng mga alalahanin. Amen. Kasi maraming panaginip bunga ng alalahanin. Pero kung mga panaginip natin ay may kinalaman sa mga sinasabi ng Biblia, wow, praise the Lord, God is talking to you. God is speaking to you. God is saying something important to you. And you must pay attention. Amen po ba? Amen. Pero yung nakapanaginip ka, wow, praise the Lord. Tumama ako sa loto. Demonyo ang nagpanaginip sa iyo. Hindi ang Diyos. Amen? Palapakan muna natin. He was betrayed by his brothers with some amount of money from Ishmaelites. Ipinenta siya. Huwag na natin patayin. Pagkakitaan na lang natin siya. Ibenta natin siya bilang isang alipin. Na-betrayed siya sa napakaliit na halaga. Yung kanilang family ties bilang brothers, ipinagkanulo sa konting halaga. Ipinagbili siya. And number 5, he was accused of rape and sentenced to jail without due process of law. Naakusahan siya ng rape. At nasintensyahan ng nang hindi dumaan sa tamang proseso ng paglilitis. Listen, with all of these negative things that happened in his life, he reached his glorious destiny. The throne in Egypt, he became the second most powerful person in the entire Egypt. Sa kabila ng lahat ng mga negatibong ito, nagkapatong-patong, nagkabaon-baon siya sa ilalim ng lahat ng mga negatibong mga pangyayari ito sa kanyang buhay na hindi niya naman kinakailangan daanan o maranasan. And yet, sa kabila nito, narating niya pa rin ang kanyang glorious destiny. The most powerful, one of the most powerful person in the land of Egypt. Grabe. Sabi mo sa tabi mo, grabe. Grabe. Alam niyo kung paano nangyari yun? His faith in God never changes. Ang kanyang pananalig sa Diyos, hindi pagbago ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Minsan tayo wala ng pera, nagbabago ng faith natin kay Lord. Amen? Pinagtaksilan lang tayo ng boyfriend natin, ng girlfriend natin. Bumagsak lang tayo sa ating examination, nagbabago na ang tiwala natin sa Diyos. Lumiliit na ang tingin natin sa ating mundo. Hello? Kinukulong natin ang sarili natin. Wala nang makain. Nagbabago na ang tiwala sa Diyos. Nagbabago na ang temperatura ng pananampalataya. Hindi mo na ako ate. Wala akong pambigay kay Lord.
Pag wala kang pambigay kay Lord, mas lalo kang umatin. Baka si Lord bigyan ka. Lapakan natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Kising po ba tayo? Amen. Faith in God. Narating niya ang palasyo because of that faith in God. Minsan ang kaaway, gusto kang ilagay sa hukay. Gagawa mo na siya ng balon. Pero kapag ka nawala ang faith mo kay Lord, tatabunan niya na yung nanalo. Papayag ka ba lang? Papayag ba tayo nun? Ilalagay tayo ni Satanas, ilalaglag tayo sa balon. Marami mga taong ginagawa tayo ng balon sa ating buhay. Pinipilit tayo nilaglag. Ang kaaway naman, kapag nalaglag ka na at you lose your faith in God, tatabunan ka na niya. Bye-bye ka na. Tapos na ang maliligayang araw mo sa mundo. Amen? Amen. But Joseph did not allow these things to happen. His faith in God remained firm. Nanatiling matatag ang kanyang pananalig sa Diyos. Amen po ba? Amen. Sa may pera, sa wala, sa anumang sitwasyon, in fame and in gain, in scars, in glory and in cuts, nanatili ang kanyang pananalig sa Diyos. Hallelujah. We can turn the negative things in our life into positive if we will have a strong faith in God. Amen. Sabi mo sa katabi mo, have faith in God. Have faith in God. Lapakan natin ang Panginoon. Normal naman lahat yan, mga kapatid. Walang taong walang ganitong karanasan. Iba-iba lang ang anyo, iba-iba ang degree, iba-iba lang minsan ang dating, frequency ng dating sa buhay natin. Amen? Pero lahat ay subject sa mga negative situations. Negative things in life. But the most important for us is what? Your faith in God. Minsan akala natin tayo ang makapag-iingat ng mga mahalagang bagay sa buhay natin. Lalo na kung meron kang girlfriend na alam mong mahal na mahal mo, para kang security guard, bantay na bantay mo, para kang basketball, last 2 minutes lang. Tako-tako. Tako tayo. Patay ka na. Pati ministry mo kay Lord, naapektuhan na. Kahit bantayan mo yan, kung di para sa iyo yan, mawawala sa iyo yan. Pero kung ipagkakatiwala mo sa iyo yan, kung may kukuha niyan, hindi papayagan ng Diyos. Amen! Pagkakan natin ang Panginoon. Kapag hindi mo nagawang ibigay ang buhay mo sa Panginoon, ipinagkait mo, mawawala yan. Pero ibigay mo ang buhay mo kay Lord, hahaba yan. Dadami pa yan, lalago pa yan. Praise the Lord. Number 2 principle, undying and undeniable principle in the life of Joseph, how he was able to turn the negative things in his life into positive. Number 2 is pure heart. Pure heart. Sabi natin lahat, pure heart. Pure heart. Verses 4 and 5. Anong sabi diyan? Verses 4. Tignan yung Bible niya. Siguro natakot itong mga kapatid niya, no? Sabihin niya na, halin kayo, lumapit kayo sa akin. Hindi pa pwede, hindi sila lalapit. Remember, si Joseph ang pangalawang makapangyarihan tao sa Egypt. Lapit sila. Siguro walang makatingin sa kanya, lahat na kayo. Oh, lapit. Lapit sa kanya. Yung sabihin niya ganito, ako si Jose, yung ibinenta nyo. Ako po, patay na tayo. Siguro nagsisikuhan, ikaw kasi, napakasakit mo, napakamainggit mo. Nagsisikuhan yung mga, nagsisisihan na. Patay na tayo nito. Pero nung maduktungan ni Joseph yung, ngayon, huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Huwag kayong magalit sa inyong mga sarili. Sapagkat, pinahintulutan ng Diyos ang mga pangyayari nito kahit masakit, kahit malungkot, kahit mahirap para sa akin, upang ipauna niya ako sa lugar na ito para maligtas ang buhay. Amen. Minsan hindi natin makita na may magandang dahilan ng Diyos sa mga negatibong nangyayari sa buhay natin. Kasi nga tao lang tayo. Our perspective in life are very limited. Amen? Amen. Pero ang Diyos natatanaw niya yung simula at katapusan ng mga sitwasyon natin. Tayo ang natatanaw natin yung kasalukuyan lang. Amen? Amen. Halapakan natin si Lord. Hallelujah. Joseph the dreamer kept his heart pure before God and men, even though he was accused by his loved ones. Naakusahan siya ng kanyang mga mahal sa buhay. Na siya ay sipsep kay daddy. Sipsep kay papa. Sipsep kay Erpat. Naakusahan siya. Na kaya siya paborito, sipsip siya kay Jacob. Hindi po. Talagang may ibang pagkatawag kay Joseph. Ng Diyos.
May ibang pabor na nilagay ang Diyos kay Joseph. At hindi niya kasalanan yun. Amen po ba? Hello, makinig po tayo mabuti, no?